Yahoo! Magandang buhay! Kumusta? At pasensya po kayo, wala po kayo makikita sa video ko po ngayon, kundi iyang ibon na yan, nasa taas ng punong kahoy. Dapat kasi nag-short video lang ako sa kanya, kaso lang, hindi talaga siya lumipad. Kaya ang ginawa ko, naisipan ko siyang tutukan ng aking video. Ayan, tapos nakakuha na ako sa kanya ng 8 minutes and 33 seconds, hindi pa rin siya lumipad. Kaya ako ang nag-give up dahil nangalay na yung aking kamay sa kakatutok ng kamera sa kanya. Naalala ko lang po kasi nung ako'y bata pa, nung doon pa kami nakatira sa Cotabato, wala kaming sariling lupa noon at yung aking mga magulang nakikisaka lang sa isang mayamang pamilya doon sa amin na may malapad o malawak na lupain. Tapos ang sabi nila doon, basta't i-open ang lupa nila, kailangan tataniman namin ng punong kape. Tapos, ang lawak ng na-open ng papa ko. So, ang ginawa ni papa para sundin, syempre, yung kagustuhan ng may-ari, nagtanim si papa ng maraming punong kape. Parang, kung hindi ako nagkakamali, parang mahigit 1,000 puno ng kape yun. Tapos, ang nangyari dyan, umabot ng after 5 years, malaki na yung punong kape na yan. Maraming nagpupugad. Tapos, yung ibon na nagpupugad, sa kaya lang naming abutin dahil siyempre mga bata pa kami, siguro ako 10 years old, tapos yung kasunod sa akin 8 years old kasi every 2 years yung gap namin. Sa mga ganyang edad, grabe ang kakulitan talaga niyan. Kumbaga, lahat parang gustong alamin ano bang nangyayari, mga ganon, gustong alamin, gustong pakialaman, basta ganon. So, sa madaling salita, walang pakialam ba? Nga yun pala ang mga ibon ay nagpupugad, nangingitlog, amin naman siyang huhulihin. Kawawang ibon sa amin. Huhulihin namin yan. Pero hindi namin mahuli lahat. Dahil siyempre yung mga nagpupugad sa taas, hindi na namin kayang abutin. Pero yung nagpupugad doon sa mababa, isipin lang po natin, 10 years old ako, 8 years old yung kapatid ko. So, mababa lang ang kaya namin abutin. Dahil kung hulihin mo yung nasa taas nagpugad, hawakan mo pa lang yung puno, lilipad na yan. Kaya yung kaya lang naming hulihin. Tapos, babantayan namin yan pag naglimlim na yan doon, pwede mo na yan siyang ulihin dahil hindi na yan basta-basta lumipad. Pagkatapos, siguro makahuli kami yan, 2, 3. Ano lang naman ang liit ng mga ibon na yan, yung parang malaki pa ang kamao ng tao. Di po ba? Ganun kaliit. Huhulihin namin yan. Lagot sa amin ng mga ibon. Pagka nahuli yan, bago makarating ng bahay, wala nang balahibo yan. Wala nang balahibo. Nililinis na namin yung balahibo habang naglalakad kami pa uwi. Sabay tanggal ng balahibo. Diyos ko, sorry mga ibon. Pagkatapos, pagdating ng bahay, linisin namin yan. At iihawin. Diyos mio, kawawang ibon talaga. At kung anong parte ng ibon ang aking kakainin, ay yung hita. Yun lang talagang hita ang gusto ko. Tapos isipin nyo kung gano'ng kaliit yung ibon. Tapos ano naman kaya kaliit yung hita. Ay, Diyos ko, maawa naman kayo sa ibon. Grabe talagang kalukuhan namin ng bata pa kami. Ewan ko na lang talaga. Tapos, pag makita kami ni mama na may bit-bit kaming ibon, sabi ni mama, ano lang ginawa ninyo? Alam nyo naman na yung mga ibon ang kumakain ng mga uod. Pag hinuli ninyo na paano na? Kasi nga, sa ilalim ng kapihan namin, meron kami itinatanim ng mga mais. Siyempre, alam naman po natin, yung mais, marami talaga yung uod. O di, sabi ni mama, pagka wala ng mga ibon, wala nang kakain ng mga uod sa mais. Ay nako, basta sabi namin, kaagad naman kaming dipensya namin. Maliit lang naman kukunti lang naman ang nahuli namin. 2, 3. Pagkatapos pagtripan namin ihawin. Ay, Diyos ko, grabe. Kasi kung yung mga nakatira sa bukid, alam na alam kung ano itong sinasabi ko Dahil pagdating ng gabi, nagluluto kami ng pagkain ng baboy. Gawa kami ng yung mga gabi na yan na malalaki, niluluto namin yan para sa pagkain ng baboy. Di syempre, pag nagluluto ng baboy, may baga. Doon namin ilalagay yung ibon. Bihira. Diba, lutong-luto kagad yung ibon doon sa baga. Ay, nako, sorry naman, nagkukwento ko, puro na ako tawa. Wala na kayong maintindihan sa sinasabi ko. Ayan, tapos
habang nagbabantay kami doon sa pagkain ng baboy, o di naiihaw naman namin yung ibon, o di may pagkain kami. Diyos ko, grabe talaga yung kalukuhan namin talaga noon. Ayan, ganyan ang nangyari. Kaya natutukan ko yung ibon dahil habang tinututukan ko siya, naisip ko talaga, hala Diyos ko, sabi ko, kung yung nakita ko ang ibon na ito nung kabataan ko pa, tsak ito, naiihaw na ito sa akin. Ay, ano ba yan? Tapos ngayon, kaya nga po kung napapansin ninyo, sino yung mga sumubaybay sa aking mga videos, meron akong nakikitang, may nagpupugad na ibon dito sa balcony. Nga, di ba ngayon tinututukan ko na siya talaga ng kamera. Naiisip ko lang, naku, kung nakikita kita nung kabataan ko pa, matagal na talaga kitang naihaw dahil dahil kahit nalalapitan ko, lagyan ko siya ng kamera sa pinakamalapit para makita ko kung anong ginagawa nila sa loob. Hindi naman lumilipad, lalo pag gabi. Kaya sabi ko, swerte ka na ng ibon ka. Kasi kung noong kabataan ko pa, tsak, matagal ka nang naihaw talaga. Kamamang ibon. Ay, nako. Pasensya po. Ayan. So, ito hanggang dito na lang siguro akong yaw-yaw na ito kasi naka 6 minutes na ako. Marami pong salamat sa inyong lahat. Pasensya na po talaga kayo at wala kayong iba nakikita dyan na view kundi yung ibon na yan. Dito ito sa Nanlian Garden ito yung time na bumalik kami dito sa lugar na ito. Habang nung sinamahan ko si Nini Vlogs dahil nga nung pumunta ako dito mag-isa, naipakita ko sa kanya ang kagandahan ng Nanlian Garden. Kaya sabi niya, sige punta tayo doon. So habang nag-iikot siya, nag-video siya, ako naman nakatambay lang sa isang gilid dahil sabi ko hintayin na lang kita pag natapos kang mag-ikot. At yun na nga, habang nagtambay ako, nakita ko yung ibon at matagal na talaga yan siya dyan. Habang nakaupo ako, nandyan talaga siya. Kaya naisipan ko tuloy siyang tutukan ng kamera. Ayan. Kaya tuloy nagkaroon ako ng isang video na walang ginagawa kundi nakatutok lang sa isang video, sa isang ibon na yan. At yung ibon naman nakikipagtinginan din sa akin, di ba? Magpasalamat ka talaga, ibon ka. Hindi na ako makulit ngayong manghuhuli ng ibon. Ay naku po, pambihirang buhay na yan. Okay, so hanggang dito na lang po ang aking yaw-yaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pasensya po kayo talaga dyan. Wala kayong ibang nakikita kundi iyang ibon na yan. Ayan, may isa pang foreigner doon na kumuha ng video sa kanya. Dahil talagang matagal na siya dyan. Hindi talaga siya lumipad. Ayan. Diba? Kaya napagtripan ko tuloy siyang videohan hanggang sa ako ang nag-give up at nangangalay yung aking kamay dahil ayaw niya talagang lumipad. Pambihirang ibon. Okay, hanggang dito na lang po ang aking yaw-yaw. Marami pong salamat sa inyong lahat dyan. Mega love shout out. At marami pong salamat sa inyong suporta sa aking munting kubo. Bye-bye! Marami pong salamat!